Na-imagine ko kung what if nangyari to sa akin, tapos saan ako itatakbo ni Balsit. Ang layo ng St. Luke's. This is Carrie. I'm Sarah's sister. Hello, ate. Hello, kuya. Kuya ba ako? And also, I'd like to congratulate you on your baby. Thank you po! Yung sister ko ay nagkaroon siya ng brain aneurysm. Nagpasama na siya sa papa ko, dinala sa emergency room. Yung brain aneurysm kasi, merong artery sa brain na umumbok, nag-swell siya. And then, ang nakakatakot doon kapag pumutok siya. Tapos kapag pumutok siya, doon na maglalabasan yung mga symptoms. Symptoms na? Sobrang masakit yung ulo. So, yung video na to, kilala nyo na yung sister ko, di ba? Yung mga nanonood sa amin, visit na siya dito dati. Konti Nakita lang nyo siya sa video namin. Konti lang kasi introvert din siya. Pero sabi ko sa kanya, mag-voice over ka naman yung nangyari sa inyo, sa'yo dyan, dun sa ICU. Tapos This is very informative video ha. Sunod kayo. Sabi ko mag-voice over ka. Tapos pabibo siya, nag-video siya. Nag-video siya ng sarili niya. Siyempre, para sabi niya pang help niya sa iba. Para alam Sabi sila. ko, panood ko yung video na nag-English. Sabi ko sa kanya, girl, mag-Tagalog ka na lang. May mga basher dito. Due to this masakit, madami patay din. Because lack of knowledge or lack of Huwag treatment. niyong i-ignore yung ganito. Diba? So, if you have ito sakit, Imagine mo, 24 years old siya, tapos healthy lifestyle. wag ignore na ito ha. Agad punta sa hospital. Na-imagine ko kung what if nangyari to sa akin, tapos saan ako itatakbo ni Balsit. Ang layo ng St. Luke's dito. Sa Philippines? Ako nga kung hindi mo salita kung saan dala, hindi ko na alam kung saan ba dito maganda hospital. So, yung video natin ngayon is daldalan lang. Kasi may nangyari sa sister. For awareness na rin itong video na to. Yung sister ko ay nagkaroon siya ng brain aneurysm. And kung kilala niyo yung artista na Isabel Granada yata, namatay siya sa brain aneurysm, yung artista. Nabalitaan niyo. Pero yung buhay yung sister ko ha. Buhay na, recover na siya. Buhay yung Okay na, sister ko. successful na yung ano niya. Ikukwento ko muna anong nangyari. So, yung brain aneurysm kasi, merong artery sa brain na umumbok, nag-swell siya. And then, ang nakakatakot doon kapag pumutok siya. Tapos, kapag pumutok siya, doon na maglalabasan yung mga symptoms. Symptoms na? Sobrang masakit yung ulo. Kukwento ko muna yung nangyari sa sister ko. So, nung araw ng flight namin, uwi kami dito sa Philippines, from India to Philippines. Nag-message yung sister ko. Sabi niya, sobrang sakit daw ng ulo niya. Tapos may bleeding. Wala. Sabi niya, di ba? Nag-bleed. No, sobrang sakit ng ulo niya, tapos nagsusuka siya. Tinanong niya ako, sa akin niya tinanong kung magpapa-emergency na daw ba siya. So sabi ko, magpa-emergency ka na kasi susuka na siya. Hindi na niya, ang hirap daw igalaw nung leeg niya. Paggising siya, di ba? At parang magpapahinga sana siya. Parang may something na pumutok daw sa ulo niya. Then after that, sobrang sakit na ng ulo niya. Tapos yung suka niya is yellow-green. Yellow-green yung color, Hindi ko yung alam. suka. And then, nagpasama na siya sa papa ko, dinala sa emergency room. Nung nasa emergency room na, binipi siya, sobrang taas ng BP niya. Eh, yung sister ko, guys, maganda yung lifestyle niya. Nag-workout siya, more on fruits and veg siya. Healthy lifestyle. Healthy kasi yung nanay ko, di ba, is may history ng stroke. Yung nanay ko naman is, kasi sa kinakain niya, milik siya sa baboy. Baboy, Milik kape, siya, baboy, soft kape. drinks. Mataas na talaga yung BP niya. Yung sister ko naman is kabaliktaran. Pero still, nagkaroon siya ng ganon, I don't know. Nung nasa ER lang siya, tumaas yung BP niya dahil nga doon. CT scan yung sister ko, and yun nga, merong brain aneurysm. So, edi yun na, flight namin. Tapos ganon yung balita. So, nag-iisip ako, anong nangyari sa sister ko. Ganon. So, nung nalaman kong aneurysm, kasi delikado talaga yun eh. Sabi ko, ano ba yan? Ang liit naming family. Tapos, may ganito, mangyayari pa yung ganito. So, medyo nega ako ng content. And nag-pray ako para sa kanya talaga. Nag-aalala talaga ako. Ano bang feeling mo nun? Wala lang. Siyempre, nag-stress Wala na din. Hindi, bakit wala lang kasi siyempre family member na din siya sa atin. So, nag-send siya ng picture sa akin. Nasa ICU siya. Dinala siya sa ICU. Ang daming nakakabit sa kanya. Yun lang yung mini-message niya sa akin. Sobrang sakit ng ulo niya na hindi kaya ng pain reliever. Tapos, nakadrip na siya ng pang-pain nun. Pero wala pa rin. Sobrang sakit pa rin. And yun lang yung sinasabi niya. Nagsusuka din siya. Kahit nasa hospital, suka pa rin siya. Oo. Hindi agad ginawa yung procedure sa kanya kasi Yun yung problema sa Canada. namamaga yung brain niya.
Yeah, ayaw nilang gawin kasi namamaga na yung brain. Ang gagawing procedure pala sa kanya is coiling. Kasi yung sa kanya, nag-rupture, pero konti pa lang. Every hour, chinecheck yung mata niya. Kahit tulog siya, pinapabukas yung mata niya. Saan banda yung putok? Dito? Banda dito sa likod Dito? ng brain. Nung araw na ng procedure niya, sobrang kinakabahan ako. May message ako sa kanya. Chinecheck ko kung magre-reply. Kasi pag nagre-reply, syempre, buhay siya. Gago ka. Syempre, kampante ka na, ay buhay yung sister ko. Kaya mo yan. Ilang taon na ba yung sister ko? 24 years old lang siya. Siguro ano siya, madami kasi aral accounting kaya malit lang yung Stress ba sa brain, buhay? tas mas madami yung aral niya. Ay, grabe ka naman sa maliit na brain. Hindi means early age pa lang, Sabi mo ba 24 maliit pa yung lang. Ha? Malit not means malit. Malit means 24 pa lang siya. May job siya, may aral siya, madami na ginagawa. Ako na 24 years, chill lang. Hindi ko na alam kung anong studies, anong job ko. Study ka pa ba nun? Kasi ilang taon ako nung nag-graduate ako. Maaga ako graduate eh. Hindi Kasi maaga ako nag-aral. Ikaw kasi every year pasado ka. Ako kasi bagsak. Medyo matagal. Ako yung pinakabata sa hospital nun, nung nag-duty ako. Nasaan na tayo? Sa Daldal kasi ni Budget, hindi ko na alam eh. sa procedure So, na. Para procedure light na. ka kasi emotional ka na. Para kailangan ko konti-konti drawing na light mo. natin. Hindi nakita. Di ba umumbok siya, tapos nag-leak. Tapos, coiling yung procedure. Nanood ako kay Doc Willie Ong. Yung procedure na ganun daw dito sa Philippines ay mahal daw. Pero pagdating sa Canada kasi is Philip. pag resident ka na doon, citizen, covered na siya na medical services. Wala nang babayar. Sa ano lang, sa medicine lang. Yung coiling is, merong pinapasok na catheter doon sa singit niya. Yung artery doon sa singit. Saan galing? Di ba sa tatay mo dito, sa Oo. arm? Oo. So sa kanya yung, kasi pumutok yung dito sa arm niya. Hindi mahanap yung dito sa arm. Magkabilaan pumutok. Di ba tatay mo napasok agad? Bakit? Sobrang weak ba yung veins niya? Ano putok? Bulge siya. So kaya dito yung artery dito. Galing siya dito. Yung catheter, diretso dun sa brain. And then may pinasok na doon, coil. Para ma-block ito. Ma-block. Pero hindi niya sabi anong reason behind this. Yung sabi sa genes daw. Kasi okay yung lifestyle niya. Meron ba yung nanay mo? Ano jeans? Or suit siya jeans kaya? Ano jeans? Sa genes family history. Yung nanay ko kasi is due to ano yun. Hindi, meron siya ganon yung sabi mo yung Hindi ganon. aneurysm yun. Wala, diba? Yung nanay ko na stroke siya. Merong clot, may bumara. Nung paglabas niya ng ospital, half body niya, hindi niya magalaw. Pero naka-recover siya. As you can see dun sa mga videos, di ba? Nakakagalaw Lakad-lakad siya. gilaw Nakakagalaw siya. Pero ang problema is, pagka tinanong mo siya ng mga deep questions, naglo-loading siya. Hindi siya Software niya nakakasagot. parang luma pa rin. Parang meron na sa bibig niya, hindi niya masabi. Normal usap mo, bilis siya ng sagot. Yes. Yung deep nga. Mind loading, yung RAM niya lang yung luma. Pero yung normal na conversation, Okay na siya. okay naman. So yun na nga, balik Power. tayo dun sa sister. So after nung procedure niya, edi minessage ko na siya kung okay ba. Kung tagal niya nag-reply, nag-aalala ko kung anong nangyayari. Buti na lang nag-reply. So successfully yung procedure pag nag-reply. Diba? Pero ang effect sa kanya, nahihilo pa din. Hindi ko na alam kung 2 weeks ba siya sa ICU. Kasi may message siya sa akin na 1 week nang wala siyang ligo. Punas-punas lang, wipes lang. Kakatheter siya. Ikaw, Bawal din masakit yung bantay ka, doon. May timing lang yung pagbisita sa kanya. So more on yung nurse lang talaga. Sorry kung boring yung video na to. Siyempre, this is informative video. Informative so, alam video. sila what to do. Kung may masakit yung ulo, agad na punta sa emergency Yes. na magandang hospital. Hindi Or basta-basta emergency agad. hospital. Kasi yung basta-basta hospital, wala sila facility, wala sila alam. So, if you having na vomit na parang ganun ng green, yellow or something and masakit, sobrang sakit yung ulo, isip mo putok Makinig something. kayo kay Dr. Ban. This is a sign. Kailangan mo agad na pupunta sa hospital. Hindi mo hintay, hindi mo napunta basta-basta hospital. Hanap mo matalino doktor katulad sa akin para agad nang start yung treatment. Get your health insurance done. Kasi ang mahal yung treatment. Pag ganito treatment, dapat may health insurance ka. Tama yun. Nakauwi na siya sa bahay. Advice sa kanya is, wag magde-drive. Oh. Bawal siya sa Stress. mag-drive. So, And yun lang. dalawang sister na ngayon nasa bed rest. Isang buntis, isang masakit.
Pero active na siya ngayon, guys. Parang normal na lang din. Pag start na ulit chika-chika nila, ibig sabihin Yes. okay na siya. Okay na siya ngayon. Best friends sila eh. So, nakakatakot talaga yung ganong situation. Pagka brain, heart, ganyan. So, start tayo. Hi, this is Carrie. I'm Sarah's sister. Hello, ate. Hello, kuya. Kuya ba ako? And also, I'd like to congratulate you on your baby. Thank you po! This isn't about you, okay? Sorry. This is not about you though. Madi, ikaw na. So, I'm in my bed right now. I get tired easily lately. So, if you see me breathing heavily, please bear with me because that would be me still recovering. I still get occasional headaches and tinnitus Tiny. and a little bit Anong tinnitus? Sabi mo. I just Wala got ko back from the pakialam sa hospital. tools. Tell me Dapat yun. masakit yung ulo niya. Ba't kasi English na ito? May naririnig Brain aneurysm na and sounds. arterial Canadian na yan? a little bit light sensitive. Okay. And light sensitive. Ha? Ano yun? Nasisilaw siguro. I just got back from the hospital. I was there for 2 weeks. 2 weeks pala siya sa I had a ruptured brain aneurysm and arteriovenous malformation Huh? or AVM. Ha? AVM. And just to clarify, I'm not a medical practitioner or anything. I'm just a patient, okay? And this is a PSA for everybody. Ano yung TC? Please? Ano yun? Ano yung TC? Ano yun? Awareness. Awareness lang yung alam ko sa PS. Ano yun? Please spread awareness. Please. Please ba? Or public? Yun. Please Public. spread. Anong public? Please spread Social awareness? Ganon? Ah, Dami mong alam, girl! Talino na ito. So please watch this. Sabi ko magtagalog na lang siya. Ano nga ba ang brain aneurysm? Ito po ay ang pagbabulge sa mahihinang parte ng mga arteries sa utak. Ano sabi niya? Mahina daw yung utak. Ano? Kaya sabi ko wag mong gamit na masyado yung utak mo. Dapat Yung ikaw yun. Sunod mo sa akin lang. Dapat, alam mo yan, kadaldalan mo, ganyan din. Pumuputak din minsan. Pumuputok. Sa akin? Oo. Hindi, very strong na veins ko. Hindi mo kita kay tatay, pasok nila kung saan, labas nila saan. Hindi na narinig yung sinasabi niya. Pwede siyang lumobo o lumaki na maaaring maglagay ng pressure sa iyong mga brain tissues or nerves, which can lead to a life-threatening condition or stroke. Sa akin kasi, inherited siya. Inherited. Ano yung inherited? Putang na. Namana niya sa nanay talaga eh. Fourth ba bigay ng nanay mo inherited? O bigay ng malaki ng... Inherit? Anong pinagsasabi mo? heri- At may family history kami ng stroke. Ang arteriovenous malformation naman, or AVM, ito ay ang abnormal tangle of blood vessels in the brain. Magkaiba po silang Dalawa pala sa kanya. pero Aneurysm pareho saka silang AVM. pwedeng mag-rupture, Ano yun? which Parang can lead to pumulupot. bleeding in the brain. Nagtanggal. Which happened to me. Ganito. Nagtanggal Luckily, I yung survived ano, and stayed. Basta sakit. artery niya. So dalawa pala sa kanya. Na. Aneurysm saka AVM. Ano yun? Parang pumulupot nga. Basta Parang pag- di ba normal ganyan dapat. Hmm. Sa kanya nagganon-ganon. Hmm. Which happened to me. But luckily, I survived unscathed. Thank God for that. So, ang ginawa sa aking brain aneurysm ay endovascular procedure called coiling. So, may nilagay na tube called catheter sa may artery sa groin area. Doon in-insert. Tapos, pagkatapos niya ma-reach yung brain aneurysm, nilagay yung small metal coils. Tapos, doon na siya for life. Ang cool, di ba? Magi-stay forever yung coil dun sa So, brain pwede niya. sabihin So, may AVM bakal ba naman, yung utak mo? lang Sabihin siya. yes. Tapos, after a month pa daw yung next procedure. So, I'm waiting for that one. And both are rare, but serious. So, please monitor your blood pressure. Don't smoke as much as possible. Don't do drugs. And drink moderately. And monitor your cholesterol. And live a healthy life. And that's it. Thank you for watching. Bye! Ginulang muna siya. Okay. Yung tangled na artery, glino lang. Ano nangyari sa glue? Oh my God, girl. Dalawa nangyari. Kala ko, ano lang. Tapos after a month pa daw yung next procedure. May I'm next waiting for that procedure one. pa siya.
Ay, And sakit both yan sa are ulo. rare Ayoko. but serious. So please monitor your blood pressure. Ang sakit ng ulo ko. Don't smoke Don't as much smoke. as possible. We don't Nag-smoke ba smoke. siya? Do drugs. Do And drugs. drink moderately. And Eh, wala na siya gagawa anything nito, di ba? Wala. Eh, bakit sa kanya? Kung tinuturo pa, Inherited nga. tingin mo sa si genes. tatay, ilan years na inom, wala na siya niyari. Tapos Nasa si- genes. siya O, hindi. tatay mo din may bara sa puso eh. Sa utak. Sa utak sa amin, sa puso sa inyo. Sino go? live a healthy life. Live a healthy life daw. That's it. Thank you for Live a watching. healthy life, tapos punta ka sa hospital. Bye. Pero pag na-inherit mo kasi, Kailangan mo take care mo. may family history ka. So yun, this is not normal ha, pag may problema ka. Kasi minsan hindi mo alam, katulad hanggang ngayon hindi ko na alam na may kuha ng gift si Sarah from nanay niya. So pag masakit yung ulo niya, kailangan ngayon I know. Dati kasi pag sabi niya masakit yung ulo ko, Bani, baka ignore ko. Kasi Never masakit ko na ulo ko sinabi lang. masakit ulo ko. Hindi, if ever happen this, baka dati just ignore ko lang, masakit ulo lang yan, okay na yan mamaya, di ba? Pero ngayon alam ko na pag masakit ulo, kailangan dadalhin sa hospital agad. Sabi niya, pag kapanganak ko, uwi daw siya. Oo. Tapos yung tatay ko, uwi din siya next year. Maybe. Baka sa Philippines or baka sa India. Sabi niya, pwede rin siya India, di ba? Hindi, Philippines. Baka nagtatanong na naman kayo, walang video yung tatay mo. Guys, kung introvert, wag na nating i-push. Dami introvert. Introvert yung mga pamilya pamilya namin. namin. Wag nating i-expose masyado Yes, sila. kung ayaw nila. Di ba? Di Try ba? natin. Sabihin ko, I'm your son-in-law. Dito ka, usap tayo. Hindi Pag-ayos kagaya ka. ng family ni Budget ay napaka-open. Kahit ano, on the go lang. Yes. So, hindi naman pare-parehas eh. Kaya gusto-gusto ni Sarah balik-balik sa India kasi yung family namin masyado open. Hindi, kasi pag dito kasi sa Philippines, alam niyo naman, dalawa lang kami ni Bazit. And pag sa India kasi, parang may kompletong pamilya, may nanay, tatay, ganun, kapatid. But okay kami ng family ko. It's just that sanay kami sa LDR since bata pa lang kami. And nagmamahalan kami. Kala kasi ng iba hindi. Nag-video call sila, chika-chika sila. Yan, ganun lang yung setup namin. Banggit si Sarah na lahat kasalanan ko, tapos Hindi tawa-tawa naman. sila, tapos after that okay na, wala na sila sabi sa akin, Bani, ayos mo ha. Kaming family, hindi kami yung palaging nag-video call. Unlike kila Baljeet na alos sa araw-araw video call, anong nangyari, ganyan. Parang paulit-ulit lang, basta magkatawag. Paulit-ulit na topic, hindi nagsasawa. Sa amin kasi is, hindi kami ganun. Now they call every day, tanong nila, kamusta Sarah? Kamusta? Kailan kayo ng ticket? Kailan kayo na balik? Balik lang kayo, sabi nyo 10 days lang, ilang days na yan. So, ganun yung update. Oh, every tawag nila, oh, kailan kayo balik? Kailan kayo balik dito? Matagal na. 15 to 20 days lang, balik, matagal na, tas doon 6 months na, hindi Ay. matagal. So, sanay na sila na nandun kami. No. So, tahimik kasi sila pag ano eh. Sila lang. Kasi wala din si Babli ngayon sa bahay.